Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santon Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bacla. The Secret of Health. The Secret of Health. Isang malusog, isang magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide. Balik po tayo mga kaibigan. Welcome back sa ating program, The Secret of Health. Hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. At syempre ating pa rin pong kapiling sa ating pa rin pong programa ang ating pong expert on air, ang ating pong Doctor of Alternative Medicine, wala iba kundi po si Doc Algie Bacla. Doc Algie, isang malusog na gabi sa iyo. Isang malusog na gabi, partner Ray, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At as well, Happy Mother's Day. No. Sa lahat ng mga nanay, at nagpapakananay sa kanilang family. Abay, si Nanay Carmen, magandang gabi sa iyo, Nanay Carmen, and Happy Mother's Day sa lahat ng mga mami. Sa aking mother at sa aking misis. Happy Mother's Day po. And of course, mga kaibigan, para po sa ating mga katanungan, lalo na po tungkol sa Santon Plus Gold at sa iba pang produkto ng Yes to Health, abay, mag-text lamang po sa ating pong DZRH text line 0919-282-6485, 0919-282-6485. O kaya kayo ho ay mag-comment, magagandang comment po, inyong experiences sa mga produkto ng Yes to Health sa ating pong live streaming sa DZRH News Facebook page. Tama po kayo dyan. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pamimigay ng regalo sa ating Watch, Share, and Win. Very simple lang, partner, mga kaibigan, ang gagawin. Yes. Share nyo lang yung the best experience sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. Tapos pag-share nyo, lagyan nyo ng hashtag The Secret of Health, yung ating pag-share. At mamaya, dalawa po yung ating mapipiling mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Ayan, sino kaya mga masuswerte ng gabing ito? Abay, para matikman nyo naman ang napakasarap, napakasustansya, at pampaganda na, pampalakas pa. Pampalakas pa. Diba? Bata pa yan. Pampabata pa. Naku naman ho. Iyan po ang Santon Gold Coffee Mix. Ano po? The Secret of Health. Aba, tamang-tama, Doc Algie, ang ating paksa ngayon ay tungkol sa kalusugan ng mga kababaihan. Tama po. Dahil po ngayon po ay Mother's Day, special edition ng ating program. Abay, Doc Algie, bakit may tuturing na unique, ang kalagayan ng kalusugan ng mga kababaihan? Oo, kaya nga worth to be awarded kung ba yung mga nanay na mga kababaihan, kasi actually unique talaga yung feature ng kalusugan ng isang babae. Kasi kumbaga distinct yung biological, hormonal, and reproductive processes na nangyayari sa kababaihan. Kasi sa kalalakihan, parang ang problema lang naman yata natin pag nagpatuli . Di ba? Wala nang iba. Tuwing summer, lalo na tuwing summer, nung bata pa tayo. Pero yung mga kababaihan talagang from stages of puberty, pregnancy, motherhood, hanggang sa menopausal. Tuloy-tuloy yung cycle na yan. Tama ka dyan. At dahil ang kababaihan daw, bakit unique sila? Kasi yung kanilang hormones ang isa sa major player sa kalusugan ng isang babae. Yung mga hormone gaya ng estrogen, which is the dominant hormone, di ba? Malaking bagay yan. Yung progesterone, yung testosterone, samang pa yung cortisol, which is ito yung mga stress hormone, insulin, thyroid hormone. Isa yan sa karaniwang nagiging issue sa mga kababaihan, kadalasan, partner. At ang mga kababaihan din, sila din yung kadalasang tinatamaan ng mga hormonal imbalances na tumatama sa kanilang mood. Di ba? May mga mood swing. Bira ako makakita sa lalaki nagsasabing may mood swing ako . Ay, oo. May narinig ka na? Mga kababaihan. Karamihan, Doc. Yung weight gain na hindi nila maipaliwanag, yung
problem sa fertility, Yan. commonly sa pagtulog, sa buto, maraming problema na talagang makikita mo sa kababaihan. Maraming mga sakit na mas different yung tama sa kanila. For example, sa mga kababaihan, 50%, sabi nga yung stroke symptom sa kanila misdiagnosed, even yung heart problem. Parang iba yung nagiging sa kanila, yung nagiging pakiramdam nila. Mami, explain natin ano yung difference ito sa mga kalalakihan. At kadalasan ng mga babae nakaka-experience sa mga chronic pain, autoimmune disease, at mga mental health problem katulad ng depression, mas doble ang bilang kumpara mo sa mga bilang na nagkakaproblema sa mga kalalakihan. Di ba yung mga sakit na hypo and hyperthyroidism o hypothyroidism. So maraming sakit talaga na kadalasan nakikita mo sa kababaihan, mas doble po yung bilang nila kumpara mo sa mga lalaki. Ngayon, Doc, ano-ano yung mga health challenges na madalas na kinakarap natin mga kababaihan? Ayan, unahin natin yung pinakadelikado, yung sakit sa puso. Tinatawag nga itong silent killer in women. Marami nag-iisip na yung heart disease mainly nakaka-apekto sa mga kalalakihan. Pero kung titingnan natin, ang heart disease ang leading cause of death ng mga kababaihan. Kung talaga? Yes. Kung titingnan mo yung natala sa World Health Organization. Kasi nagpapakita to ng ibang symptom na hindi mo makikita typically dun sa common heart problem. Commonly napapansin nila yung symptom like yung parang pagod na pagod sila, yung parang may nausea, di ba? Yung jaw pain, at saka yung kesa dun sa mga typical sign ng chest tightness. Parang makikita mo yung babae, iba yung complaint nila kaya hindi sila kaagad nagrereklamo, baka meron akong sakit sa puso, kailangan ko na magpa-check up. So hindi nila pinapansin. Actually, nakaka-apekto to in 1 in 5 women na nakikita nila na parang stress lang yan, hindi yan related sa Kaya dumarami rin yung nagkakaroon ng mga ganitong problema sa kababaihan. Yes. So, kadalasan dahil busy sila, parang pagod lang, tapos papahinga lang, okay common na. lang ng mga common symptoms like yung shortness of breath, di ba? Then yun yung problema, kaya maraming namamatay sa heart problem sa mga kababaihan. Another thing is breast cancer. Yan. One of the most common cancer, cervical cancer and reproductive health issues. May mga ganun na tumatama sa kanila na kadalasan hindi nila nakikita kaagad. Kasi alam mo, di ka sa mga kababaihan na mapagtiis, saka parang inuuna nila yung yung duty nila. Yes, yung responsibility nila bilang Oo. mami, ilaw ng tahanan. Actually, yung mga problema na yun, yung cervical cancer, preventable yun completely by vaccine and early Kaya bang detection. i-prevent yun, Doc? May mga vaccine ngayon for HPV, yung mga PCOS and other conditions like nagkakaroon sila ng mga bukol sa kanilang mga ovaryo, nagiging dahilan ng pagdurugo. Sa Just reproductive system. Reproductive system health. Pero ang mga kalalakihan, kung mapapansin mo, ang reklamo lang nila, prostate, di ba? Yes. Yung lumalaking prostata. Oo, yun lang. Pero sa kababaihan, ang dami nilang pwedeng maging karamdaman na partner. At isa pa sa problema ng mga kababaihan, yung maagang pagkasira ng kanilang bone health. Buto-buto. Buto-buto. Mga buto. Oo, kasi yung problema ng babae, bakit sila may commonly mahina yung kanilang buto? Kasi una talaga, mas by built, mas manipis ng konti yung bone nila compare mo sa lalaki. Compared sa mga lalaki. Tapos because of their hormonal changes, maraming pagbabago sa hormones nila, nakaka-apekto to sa density ng buto. Mas madali bang rumupok ang buto ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan? Based on study, kasi nga, because of their hormones, saka sila yung nagbi-baby. So pag may baby ka sa tiyan, saan ba kinukuha ng baby yung materials, di ba? Oo, di ba? Kaya for example, Yung bone structure ng baby galing din sa ina. napakaganda mong dalaga tapos nagkaroon ka ng anak, sunod-sunod. Yung ganda mo dati na parang sariwang-sariwa, bigla na lang after 2 or 3 years para kang natutuyo na. Because taon-taon nanganganak, saan kinukuha ng baby yung binibuild sa kanya? Sa'yo. Yes. Kung kulang ka sa sustansya, especially calcium and other materials like protein. Ganon din, maapektuhan din yung baby. Yes, so yun ang isang problema. Kaya karamihan ng mga kababaihan ngayon, nagko-complain sila at the age of 30 plus pa lang, masakit na yung likod, masakit yung balakang nila. So, nakikita ng mga pag-aaral na, meron siyang possible bone loss.
o pagkasira ng normal density ng kanilang buto. Ang tawag doon osteoporosis. Ano? So, yung nangungulubot na yung gulugod, Doc, yung backbone, ha? Yung nakaganon oo, na. yung ang tawag diyan yung problema sa posture, pwedeng scoliosis, 'di ba? Kyphosis na nagkakaproblema yung Scoliosis, pinakang alignment ng kanyang spine. Kasi nga mahina nga yung commonly humihina ang buto. Saka dehydration is also one of the common problem ng mga kababaihan. Kasi yun nga, sabi ko, very busy sila, masyado silang devoted sa kanilang ginagawa. At isa pa, ang pinakang mahirap iwasan yung mental health issues. Mental health. Yes, yung mental health issues. Kasi most na women, nakaka-experience sila ng anxiety sa kanilang buhay. Na hindi nila masyadong napipigilan yun because of their responsibility. Tinitiis lang nila yun. So, sa mga pag-aaral, nakikita nila talaga na ang pinakamalaking factor sa babae is because of their hormonal changes. Kasi merong Kapag nagkaroon ng hormonal changes, expect na may mga problema. Lilitaw na problema sa katawan ng mga kababaihan. Kasi Ray, dapat ang hormone balance yan Dahil yan ang ating chemical messenger ng katawan. So kung ang hormone kulang o kaya sobra, it can create something. Sandali, mga kalalakihan ba ganun din? Actually, minimal lang. Actually sa lalaki. Compared sa mga kababaihan. Wala tayong masyado nararamdaman before menopausal Ay sila marami, yung mga kababaihan. Kaya yung mga babae talaga, sila yung dapat nangangailangan ng mas agarang atensyon. Halimbawa, may naramdaman kayo, dapat hindi nyo ipagwalang bahala. Pag naramdaman na daw yung mga jaw pain, yung mga sakit ng katawan, kailangan magpapacheck up ng isang babae. Yun. So dapat pag merong naramdaman, punta agad sa inyong mga doktor. Yes. So, especially dun sa issue ng mental health, pag daw naramdaman na isang babae na parang lagi siya malungkot na wala naman dahilan, lagi na siyang pagod at parang patang-pata na parang wala naman siyang mabigat na trabaho. Abay, dapat sana umalalay naman si Mister. Dapat sana. Oo, di ba? Pero minsan na nangyayari. Darling, ano nangyayari? Kasi yung pala yung mga sign ng possible problem like stress and depression na nagpapakita na parang may physical na nararamdaman yung babae. Ayun. Kaya talagang hindi biro po yung health issues concerning mga kababaihan natin. Ngayon, ang tanong, Doc, ano ang may tutulong ng total wellness approach para maiwasan ng health challenges sa mga kababaihan? Since most condition naman na nakikita namin sa bilang naturopath, nakikita natin kasi nasa preventive side tayo ng healthcare. Nakikita natin na mostly ang nirereklamo nila ay preventable completely. For example, heart disease. So sa heart disease, pwede pang preventable. Lahat siya preventable. Kahit cancer, preventable yan. Halimbawa sa heart disease, kinakailangan ma-monitor po ng isang babae yung pagbabago sa kanyang blood pressure. Kasi ang isa sa pinakamalaking banta sa isang babae para mag-develop ng heart disease is yung pagkakaroon ng hypertension, pagkakaroon ng mga matitinding challenges pagdating sa kanilang emotional. Kasi sa totoo lang, kahit na hindi masyadong mamantika yung kinakain mo, hindi ka mahilig sa mataba, lagi ka lang stress, pwedeng magkaroon ka ng hypertension because of stress. So kinakailangan ipapacheck nila. Any issues regarding pain, dapat ipapacheck para maagapan. Kasi alam mo, mahirap kasi pag nandun ka na sa point na malala na yung problema. Lumala na yung problema natin. And of course, karamihan ng mga pagkain naman na kinakailangan natin kainin na available, tulad ng mga prutas at gulay, kompleto naman yan. For example, common problem kasi ng mga kababaihan, iron deficiency. Kaya bumabagsak yung kanilang hemoglobin. Anong mga gulay mayaman sa iron? Lahat na mababerdeng gulay, Ray. Kasama na yung moringa. Malunggay ang number one. Malunggay. Malunggay. O yung mga talbos ng kamoting pula. Yan. Pangalawa, yung calcium deficiency. Calcium, anong mga gulay ang mayaman sa calcium? Ang mga calcium-rich food, lahat ng mga green leafy vegetable is rich in calcium. Yung mga root crops, mayaman sa calcium yan. Yung ang gabi, yung laing, taas ng calcium level nun. Kumbaga napakaraming pagkain, yung petsa, yung bok choy, mayaman sa calcium yan. Another thing is vitamin C, vitamin D deficiency. Kaya madaling tumatanda yung Vitamin C, anong prutas ang mayaman sa vitamin C? All citrus have vitamin C. Yung bayabas. Bayabas ang pinakamataas. Yan. Bayabas. Pero pagdating sa mga dahong gulay, ang pinakang nasa top rank sa vitamin C content, moringa pa rin. Moringa. Hindi papatalo. Marunggay. Jalaon yun. Marunggay. Malunggay pa rin. Kaya sa buong buhay ng isang babae, di ba, pag nagbuntis, sasabihin ng kanyang nanay, kumain ka ng malunggay. Pag
nanganak na tapos nagpapasuso, lactating, oy, kumain ka ng malunggay kasi pampagatas. Pag nanghihina at na low blood, oy, kumain ka ng malunggay because malunggay possess almost all of the nutrients that we always need bilang isang babae. Oo, yung mga taga-probinsya, lalo sa Ilocos region, may hilig sa marunggay, kunada. Oo. Tapos marami namang pagkain na pwedeng kainin para makaiwas sa hypertension tulad ng bawang o yung garlic, yung luyang dilaw, ampalaya, lalo na kung may issue na rin tayo sa pagtaas ng sugar natin. So alam mo rin, karamihan kasi ng mga preventive na approach, madaling mo access sa ating kusina lang, ang dami-daming mga pagkain pwedeng. Ang problema lang, tamad tayo. Bukod sa yung iba Tamad tayong kumuha ng mga magtanim ng mga ganito mga gulay sa bakuran. Pwede. Abay, gayaan nyo si Doc Algie. Pag may spare time, nagtatanim. Farmer po yan. Totoo yan. Kasi ang pagkain kasi natin, sabi ko nga lagi, sa mga kababaihan, dapat at least 80% ng kinakain natin plant-based. Yes. Kasi yun ang may direktang source of energy na binibigay sa atin. Actually, ang issue sa kababaihan, madali sana ito ma-address kung alam lang nila early kung ano yung nagiging problema nila. Oo. Kaya ang pinakang base sa isang study, ang pinakang bottom line down dyan, pag nakaramdam ka ng isang symptom, like halimbawa sa issue ng reproductive system, pag masyado ng may pain, may bleeding, or anything regarding any delay in your regular period, pa-check up ka na agad, punta ka ng OB. Kasi yung mga hindi nagpapa-check up, sila yung nagkakaproblema later on na lumalala, nangangapal pala yung Pinagwawalang bahala lang na, Doc. Yes, kasi inuuna nila yung gastusin. Hindi nila iniisip yung sarili mga nila. Mga kababaihan dyan, dapat nakikinig kayo sa ating episode ngayong gabing ito. Kaya naintindihan ko sa Bible yung nakasulat na yung mga lalaki, pakisamahan ng inyong asawa na parang babasagin. Dahil fragile talaga. Yes. Pagdating sa health, talagang ang dami nilang health issue na hindi masyadong nararamdaman ng kalalakihan. Tayo mga lalaki, commonly, kumbaga we are built as tough as possible na talagang marami tayong sakit na naiiwasan because siguro yung ating physical condition medyo sa buto pa lang, medyo matibay ng buto natin compared to them sa toughness ng buto. Di ba nga sabi nga nila yun daw si Eva ay mula sa tadyang ni Adan. Yun nga. So ibig sabihin nun biblical yun. Nasa gilid mo siya Ibig sabihin nga, sabi nga isang pastor na narinig ko hindi siya kinuha sa paa para tapakan. Totoo hindi siya kinuha sa tadyang para maging katuwang. Sa gilid mo lang siya. Diba? Kaagapay. Kaya si Mister, pag uuwi sa kanilang bahay, kumustahin mo rin si Mrs. Mrs, kumusta na? Namumutla na pala, hindi mo pa napapansin. Yun. Kaya alam mo yung So maging sensitive naman tayo. Yes. And observant tayo sa kanila. Kasi mapapansin mo yan pag may nararamdaman. Kasi lalo na kung ang kabuhayan natin hindi masyado maraming budget, talagang hindi nila unahin sarili nila. Na experience ko yan sa nanay ko, sa misis ko. Talagang hindi magrereklamo yan hanggat kaya. Pero sabi ko nga, kaya nga special topic natin to, alam niyo po ang kababaihan, kung ang lalaki nagkakaroon ng hypertension, sabihin na natin, mas doble yung bilang ng kanilang naapektuhan sa kanila. O yun ang ayon sa datos. So mas delikado sila. Yes. Mas maraming vulnerability ang isang babae. Mga mister dyan, yung mga boyfriend dyan, di ba? Dapat wag paiyakin. Wag paiyakin. Saka yung mga nanay natin. Opo. Ayan. Sa ating pagbabalik mga kaibigan, abay, sasagutin po lahat ni Doc Algie hanggat kaya pa ng oras. Hanggat may oras pa. Tungkol po sa mga katanungan sa ating episode ngayon, yung pinag-uusapan nga po natin, ang kalusugan po ng mga kababaihan. And of course, tungkol pa rin po sa Santon Plus Gold at sa ating pa rin pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Ito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day! Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Balik po tayo mga kaibigan sa ating pa rin pong programang The Secret of Health. Anyo pa rin pong lingkod si Ray Sibayan. Aba, ang dami na ng mga nagte-text ngayon. Ano ha? Aba, ang sisipag ng mga kababaihan. Yes. Mukhang puro kababaihan yata. Mukhang to. nabigyan ng bulaklak. Ano? Oo, Kaya talagang diba? Wow. maganda ang mood. Oo nga, no? Parang ang kababaihan niya nakikita ko rito karamihan. Nako. At of course, mga kaibigan, muli magandang gabi sa iyo, Doc Algie. Ayan, magandang gabi. Siyempre, program natin, handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ng Yes to Health. Ayan. Katuwang natin yan para always healthy po tayo. Ang Santon Plus Gold po isang herbal supplement na may pinagsamang mangosteen. Meron po yung moringa, meron po yung garlic, ampalaya at spirulina. Natural po kaya wala pong side effects. Ano po? Yan naman po sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold. Abay magtungo lamang po sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, maging sa Watsons, sa TGP, South Star Drug, sa Shopee and Lazada. Ano po? And of course, sa Yes to Health office sa Quezon City. At maaari po kayong tumawag sa Yes to Health hotline 0969-627-1262, 0969-627-1262. The Secret of Health. Aba, meron tayong tanong dito mula sa 0928-72210. Sabi ho niya, paano naman po kung diabetic, pwede rin ho ba sa kanya ang Santon Gold Coffee Mix, Doc? Pwede Yan. po, pwede. Kasi yung Yan. ating mga ginagamit sa, alam naman natin, commonly kasi itatanong yan sa ating product. Ano. Safe po yan sa diabetic kasi usually we use stevia as our sweetener. Ano. Saka lagi ko sinasabi, huwag kayong masyado matakot sa sugar kung ang paggamit nyo ng sugar ay regulated, tamang-tama lang. Kasi actually sa diabetes, hindi naman talaga sugar lang ang bottom line. Next time, pag-uusapan po natin yan. Ano. So, ang sagot ko, yes, pwede po. Design po yan for diabetic patients. Alright. Isa pang tanong dito, Doc Algie, mga kababayan, ano po? From 0995-793-92, sabi po niya, paano naman po sa kanilang matatanda na marami nang iniinom na maintenance na gamot? Pwede daw ho ba na isabay ang Santon Plus Gold? Siya po ay 62 years old na, Doc Algie. Ay mas lalong mainam na isabay niyo Mas po. kailangan yes. ninyo, di Kasi ba? alam nyo, yung marami kang maintenance, patunay na ikaw ay maraming issue sa kalusugan. Yan, At napakalaki po maraming kulang. Yes. Oo. Malaki po ang papel ng nutrisyon sa pag-correct ng mga dahilan kung bakit tayo ay high blood, diabetic. Kumbaga, hindi kasi siya mag-conflict sa isa't isa eh. Iba yung purpose ng supplement, iba naman yung purpose ng inyong maintenance medication, lagi ko sinasabi yan. Kaya kung marami kayong maintenance medication, mas lalo ho kayong dapat na mag-focus sa nutrition. At ang Santon Plus Gold, ang ating highlight dyan, yung mga antioxidant, yung mga nutritional content niyan, malaking tulong ho for general health natin. At 62 years old, pwede pa po kayong uminom ng ating pong Santon Plus Gold. Paano kung nasa 90 anyos na, Doc? Lalo na. Lalo Kasi na. ang 90 anyos, mahina na panunaw, absorption. Kaya nga as we age, dapat nating bigyan pansin paano natin mapapabilis yung absorption. Kasi una, ang daming issue pag medyo umiidad na rin. Paano Oo. kung centenarian na? Di lalo na. Baka humaba pang buhay, ano? Di ba? Alam mo yung Ako ano? si tatanong sa kanya, ano naging sekreto mo? Bakit umabot ka ng mga 111 years old? Oo. Ay, ito ho. Yung aking Santon Gold Coffee Mix saka Santon Plus Gold. Oo. Siyempre, katapat yan at laging kasama ng tamang pagkain. Kasi yun pa rin na number 1 na promotion natin eh. Piliin niyo yung pagkain na talagang healthy para sa atin. Yes. At kung kulang man dahilan sa issues regarding absorption, at least may Santon Plus Gold na kumbaga pagpupuno, kaya magsusupplement. Kaya yung issue ng mga kababaihan, partner, common issue ng mga kababaihan sa pagbaba ng bone density, yung kanilang mga circulatory problem, emotional health. Sa Santon Plus Gold, sa 5 sangkap niyan, especially spirulina, sa mga
problema ng mga babae sa mga panghihina. Merong mga nutritional, maganda ang nutritional profile ng spirulina yung benefits ng spirulina. No? Oo. Sa susunod siguro, para mas clear sa inyo, iisa-isahin ko ng konti yan para alam nyo ang benepisyo. Ang spirulina po ay very dense ang kanyang nutritional value. Actually, ginagamit siya ng mga government program like World Health Organization sa mga lugar na kung saan very low yung nutritional ng tao. Like sa Africa, kinakain ng mga astronaut yan pag pumupunta sa space. Kumbaga, napakaraming Special nutritional... pala yung spirulina, nakakarating ng space. Yes, because of its density of nutrients. Kumbaga, very compact yung nutritional value ng spirulina. Isang uri ng lumot kasi yan na nakita na nila ng ganung kalaking potential. Nandun yan sa ating Santon Plus Gold, nandun yan sa coffee natin. Kaya nakakatuwa kung araw-araw natin siyang iniinom sa mga kababaihan. Alright, isa pa rito, Doc Algie from 0918-9991. Abay, nagustuhan daw po ng kanyang nanay ang Santon Gold Coffee Mix. Uy. Kahit po sa akin, sabi ho niya, nawala po ang pakiramdam ko na laging bloated. Tanong ko lang po, pwede rin po bang lagyan ng yelo? Ba? Pwede. Diba? Pwede. At gawing iced coffee ang Santon Gold Coffee Mix, Doc. Oo naman, ang daming gumagawa niyan. Oo, Kasi iba nga pinatitigas pa sa freezer pag malamig nga naman, pag mainit ang panahon, syempre iba nag-iisip niyan. Kung mainit pa rin, baka lalo kung uminit. So nilalagyan nila ng ice. Okay lang po 'yun, walang problema. Pero sabi nga nila, Doc Algie, dito sa Pilipinas, kahit kaano pa kainit ang panahon, basta masarap humigop ng mainit na kape. Oo. Diba? Iba yata DNA natin Ano, Doc? Iba yata DNA natin kasi sa Pilipinas, diba? kahit anong senaryo, coffee talaga yung nandyan di ba? Hindi kumpleto ang almusal, iba nga, tanghalian pa hanggang hapunan kung walang kape. Yes. Yung sa ating coffee naman, isa itong alternative coffee na pwedeng habang hinihigop mo, may sustansya kang nakukuha. Minsan kasi yung ibang mga tao gusto nila ng kape pero yung kape ayaw na sa kanila Totoo yun, may ganun. Especially high blood ka, pag nagkape ka, hindi na talaga sa iba. Kasi coffee is one of the best drink na pwede nating inumin. Kaya lang may mga tao talaga na hindi na pwede. So we need alternative. So this is your alternative coffee. Ayan. Alright. So, sandali, may binabanggit dito si Dominic Hasim. How can teenagers drink the coffee mix product as well? Pwede naman because Pwede. ang ating Santon Plus Coffee Mix and yung coffee natin, design siya sa lahat ng edad. Maliban lang sa mga baby, siyempre, sa mga meron tayong iba't ibang variante. May Santon Plus Coffee Mix tayo, soy-based yun, pwede yun sa mga bata. Meron tayong Santon Gold, designed pa mga adult yun, para dun sa protection ng ating pong katawan para hindi mabilis tayong tumanda. May collagen and glutathione kasi siya. Ayan. Pero pwede yan sa mga teenage lalo na. Mayroon pang follow-up si Dominic Hasim. Sabi niya, Hi Doc and Kuya Ray, how is the coffee mix product effective? Actually, for me, sa feedback ng mga gumagamit, because meron siyang 5 herb, na almost nandun din sa Santon Plus Gold. Then, dinagdagan siya ng most commonly need natin as we age. Glutathione, which is the master antioxidant of the body. Yes. We have glutathione in the body, kaya lang bumababa yan as we age. Then, collagen. Collagen, yan That's yung... why we tell to the public na this is pampabata na. Yes. That's true. Pampabata na, pampaganda pa. Yun. Yes, because that's the purpose of collagen. That's the one preventing yung rapid aging ng ating mga kasukasuan at mga balat natin. Ayan. Galing, Di pa huli ang lahat. Tayo yung magkape, ha? Sabayan natin ng Santon Gold, Santon Plus Gold, ha? And of course, bago tayo magpaalam, Doc Algie, sino-sino kaya ang makakatanggap ng libreng Santon Gold Coffee Mix gift packs? Ayan, una si Ma'am Abigail Lavisares. Ma'am Abigail, wow, congratulations po sa inyo, ma'am. Mahaba yung comment niya pero hindi ko na siguro mababasa, sabi yung namahusay daw talaga. Papyawan mo, Doc. Sabi dito, magandang gabi po, Doc. Ito ang masasabi sa Santon Coffee. Magaling at mahusay po talaga siya dahil yung tatay ko magaang ngipin. Kita po sa labas ang pagkamaga nito. Wala lang siyang iniinom na kahit anong gamot. Yan. Ang ginawa niya, uminom ng Santon Coffee Mix at himala na wala yung pamamaga. Wow. Posible kasi yung mga phytochemicals kasi
na kailangan ng katawan. Alam mo, yung mga halaman, may mga anti-inflammatory naman yan eh. Yes. Oo, na nakakatulong. Matic yun, anti-inflammatory. Ano? Another dito, si Ma'am Bel Puno. Ma'am Yan, Bel. Puno. Wow. Sabi niya, Puno. since matikman ko po yung Santon Gold Coffee Mix, ang laking tulong din po sa health ko po. Masarap na ang tulog at nabawasan na rin po ang sobrang palpitations. Masarap sa pakiramdam po. Effective talaga siya, Doc. Yan. Ayan. Hashtag The Secret of Health. Congratulations, Ma'am Bel Puno and Ma'am Abigail Labisares. Abigail Labisares. Labisares, Wow, oo. congratulations po. Bay, meron kayong pampaganda na, Pampabata pa. pampabata pa na Santon Oo. Gold Coffee Mix. Tama, Ano? oo. Wow, congratulations po. Ano po? The Secret of Health. And of course, mga kaibigan, nabay attentive yung ating executive producer sa inyong mga katanungan and of course, for follow-up ng inyong mga prizes tungkol Yes, dito sa Santon Gold Coffee Mix, si Ma'am Pichi Gonzales. Inyo lang pong abangan ang kanyang message sa inyo. Tama po. Kung paano po nyo makukuha ang inyong napanalunan na Santon Gold Coffee Mix gift packs. Ayan. Kaya maraming salamat mga kaibigan. Ha? Sa mga mami, sa mga nanay, kasama naman rito yung tatay na nanay pa. Yes. Di ba? Kasama po lahat ng tumatayong nanay kahit hindi babae. Yes. Kasama ho yan Totoo sa ating yan. pagbate. So maraming salamat po ha at see you again next Sunday sa ating pong palatuntunang ito. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health. At Tracy Bayan, dito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Sa loob ng 86 na taon, DZR